Ah, alas 6 naman ng gabi, nag-take sa akin. Sinabi ko na, Ikso, hindi naman yun pwede kay gabi naman ngayon. Bukas na lang, pagka-agahan. Nang natapos ko na, mayroon na akong nakuha na 5 tao, tinext ko siya kaagad na mayroon na Ikso. Ang reply niya sa akin, punta kayo dito sa Malabog at saka mag-orient ako. Nang dumating, kagad pumunta kami doon. Nang dumating na kami sa yung lugar na yon na pinapuntahan sa amin, mayroon pa siyang kinakausap na mga nakauna sa amin. Pagkatapos niyang nakausap yung mga nakauna sa amin, aduna siya sa amin nagpunta. Yung sabi pa niya, Ikso, ito, kailangan matapos ito ng 3 araw, tag 500 per a day. Yun ang sabi niya sa akin. Sa aming anim. Yun nga, pagkatapos, binigay kagad yung folder niya binigay sa akin at pagkatapos, binigay rin niya ang 1,000 sa amin, anim. At sabi niya, pang-allowance daw at saka pang-gasolina at pang-pananghalian namin. Yun ang sabi niya sa amin. Nang pagkatapos nun, umuwi kami agad sa Purok Bagong Silang at doon kami nagluluto ng pananghalian. Pagkatapos, relax kami kagad na sandaling minuto. Pagkatapos, take siya kaagad na, Ikso, ibalik yung lahat ng papel dahil hindi pwede, pinagbawalan, bawal daw, pinagbawal. Yun nga, sabi ko sa kasama namin na ano ba ito? Ibalik natin dito sa kanya yung folder lahat. Nang pagkatapos, wala kami na pagpapirma dahil nag-text man siya kagad na ibalik. Teka, bakit kilala mo itong si Bibet Caparoso? Kasi panay naman ang text niya sa'yo. Oo. Juan, kilala ko yun, ma'am, dahil na Igso ko man yun, Igso. Yung sa Bisaya ba, Igso? Igso, kanang God sister, God Oo, brother. oo, God Kasi sister. kung Oo. ninong Godfather, di ba? Godfather, God Oo, oo, sister. Godmother. Oo. So, Igso, God brother, God sister. Sa binyag Opo. ba? Binyag. Sinabi ba niya kung Opo. sino nagbigay nitong pera, nitong mga form? Wala siyang binanggit, madam. Yung nakita ko lang doon sa may lamisa, may kalendar na PBA. Nagtatrabaho ba siya sa PBA? Kalendar si Sige. Attorney Nograles. Migs Attorney Nograles. Tama. Oo. Okay. Sa pagkatapos noon mayroon siyang sinabi na sa amin, bawat isa sa amin, tag 500 per a day, tapos mayroon siyang sinabi na tupad ang yan sinabi sa amin. Tama. At maglista raw kami ng 30 names of iski dahil na papaaralin ng scholar. Okay. Yun lang po. So, ang natanggap mo, yung 1,000, yung 500 a day, di na natuloy. Wala na po. Wala na rin yung tupad at yung scholar. Wala na. Okay, salamat. Ngayon, nandito yung mga CDO, ano? Thank you very much sa ating testigo. At pareho kayo ni Mr. Barwado, pareho rin kayo ni Sergio Torres, pareho rin ang kumausap sa inyo, no? Okay, Senator Bato, I think you wanted to go ahead with
Yes, To Mr. Adonis from Change Philippines. Mr. Adonis. Madam Chair, parang may gusto ka pa sabihin? Okay na? May Wala na? dagdag ka pa, Okay na, Mr. okay na. Barbado? Wala na po. Ay, Salamat po. thank you sa inyo. Pareho pala ang kumatok sa inyo. Okay. Yes, Madam Chair. From Davao, we go to Bukidnon. This is your names were mentioned by people from Bukidnon na nakapirma na hindi daw na naintindihan yung pinirma, hindi in-explain sa kanila at may promise na bigyan ng AX or tupad. So, ang pangalan na sinabi is Mr. Adonis Gonzales and Mr. Adonis Ragase. So, unahin ko muna si Mr. Adonis Gonzales. Nagkataon lang ba talaga na pareho kay Adonis? Adonis talaga? Yes, Your Honor. Okay. So, Adonis Gonzales, taga saan ka ba? Taga Cagayan de Oro din po. Cagayan de Oro. So, paano? Cagayan de Oro din po. sir. Cagayan de Oro ka rin. So, paano na sangkot Sige yung po. pangalan mo dito sa People's Initiative? Sige Please. po, sir. Go ahead. Madam Chair, Honorable Senators, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Good afternoon po sa lahat. Medyo takot na takot po kami ngayon dahil sa dito lahat kami lang yung mga nagpapirma. Tapos lahat dito yung kumbaga pinapirma kami yung kaya takot na iihi ako palagi sa ano dahil Relax lang. natakot kami. Andito kayo sa Davao. Sagot ko kayo. Salamat. Itaga mo sa bato. Salamat po. At saka sa amin po, ang pagkakaiba, kasi lahat ng na-mention na nagpapapirma ay parang karamihan yata nasa gobyerno. Party list, yung parang mayroong mga mayor, parang ganun. Sa amin po kasi, NGO po kami, sir. Nung malaman namin na mayroong People's Initiative, parang nag-usap kagad kami na paano ba tayo makasali dito kasi parang na-excited kami. Yung Change Philippine po kasi nag-exist na po 2007 pa pero na-register kami sa SEX noong 2019. So palagi po kaming nag-support sa local government. Yung isa sa advokasya po talaga namin yung reform in terms of constitutional reform. So, you want to impress this committee na wala kayong connection with PIRMA. Ang nangyari po kasi sa amin nung we wanted to join, yung naghanap kami doon sa People's Initiative Project. Okay. So ang nakontak po namin si Attorney Red Tuazon. Siya po yung nakontak namin na Sino siya? Sino? sabi po niya sa amin ay petitioner din po daw sila. Under what organization? I think sir, parang nagko-convene lang sila lang nung wala yatang legal personality or walang buong grupo or movement. Sabi niya, these are individuals. So, you are Change Philippines Incorporated. Apa, You are not in any way connected to PIRMA. hindi po kami Hindi. connected. Hindi You are po. not in any way connected to any party list. Hindi po. Kaya nga po, kabado kami kasi hindi kami sa gobyerno po. Talagang sa NGO po kami. Oh, so kung wala kayong connection, wala kayong instruction galing from any congressman, Wala naman po. wala. So kung wala kayong connection, paano kayo nakaproduce nung papel na pinapirmahan Actually ninyo? po, may kopya po na binigay sa amin si Attorney Red. Pero marami na rin naman po. Kasi sa Bukidnon po, ang dami na pong mga forms. Pinapotocopy lang po namin, sir. So nagpaputocopy kayo? Yes po. Yes po. Opo. You're under oath, ha? Opo. Ha? Yes po. Kami Kayo po. mismo ang Yes nag-produce po, ng kami po. forma. Kung makikita po kung yung dinala nung ano po, yung doon sa unang hearing po nung mga taga Don Carlos, iba-iba po yung papel kasi iba-iba po yung pagpapotocopy namin, sir. Paano mo nakilala yung Attorney Red Tuaso? Ay, naghanap po talaga kami ng makontak namin, ma'am. And Saan then mo nahanap? yung kaibigan po namin na connect sa kanya po. Sino siya? Siya yung
Convener daw siya. Sabi niya, convener siya ng Nandito PI People's Initiative Project po. tanungin natin yung mga abogado ng pirma. Sino si Mr. Red Tuason? Your Honor, as I said earlier, hindi ho kami part ng operation and ng personnel ng pirma. We are counsel po ng pirma. So we need to confer ho talaga with Mr. Oñate and check our records. Thank you, Your Honor. Because he was also the name in the screenshot involving the offers to the different members of the House. So I wanted to be able to clear his name. In Yes, any ma'am. case, ang sabi po ng Change Philippines, ito yung address ninyo, TriQ Building. Apo, actually old address na po yan, ma'am, pero yan po yung official na nasalagay sa SEC registration po. Nasa SEC ito, pero walang tao dun nung pumunta kami. Saan na ba kayo located? Sa ngayon po, ma'am, actually, kasi nagre-rent lang kami dati dyan, wala pa yung talagang wala pang nire-renta po ngayon. Hagahanap po sa ano. I see. Okay. So, yeah. no known address sa ngayon. Sa ngayon po, ma'am, yung physical na ano po, yun pa yung luma namin na nirentahan po. Okay. Tapos po, ituloy ko po. Kayo doon nag-conduct ng orientation? Yes po, kasi nung kami po, sa totoo lang, wala po kaming pinramis na mga AX, wala po kaming mga ayuda. We really tried our best to explain it po na ito yung advokasya namin, kinakilala namin yung Pero Change sino Philippines. nagbabayad para sa Change Philippines? Ang isang NGO din po kasi merong mga konting savings tapos meron din naman pong mga individuals na nagsusupport sa around sa Cagayan de Oro po. Wala kayong political group or Actually, political candidate? Wala po talaga kasi yun kung narinig niyo po yung sinabi nung taga Don Carlos na explain namin sa kanila, sinabi namin actually nakausap rin namin si Mayor Rabanes po ng Kibawe, in-explain namin na kahit kami po nung nalaman namin na sumasali kung totoo man si Speaker ng Kongreso, ay sinabi namin talaga sa kanila doon na napapasama kami kasi may intervention ng speaker kung mayroon man. Ang sa amin lang po talaga, gusto lang namin talaga, nakita kasi namin sa Mindanao, sir, walang mga NGO na sumasali. And we wanted to get parang seat on the table, kaya nag-uuna po kami. Alam mo, I find it very unbelievable pag sinabi mong through your own initiative, sumakay lang kayo sa kausa. Kasi ang bilis ng pangyayari. Kami nga, Senado, hindi nga namin alam na meron palang People's Initiative. Tapos kayo, nakasabay kaagad kayo, nakapapirma kaagad kayo. Meaning, you are part of the planning. Well, you know what to do because naiporma na kayo, nakapunta kayo sa Bukidnon, taga Cagayan de Oro kayo, di ba? Sir, originally po ako taga Bukidnon din po ako originally, sir. Marami po akong mga kamag-anak sa Maramag, Bukidnon, pero from Pangantukan po kami, sir. Oh, pero ngayon nasa Cagayan de Oro ka na nakatira. So, yung grupo po namin, yung Change Philippines Incorporated, nasa pero saan ka ngayon nakatira? Yung ako po address sa mo? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro nga. Oh. Ang bilis mo nakapunta ng Bukidnon, nakapapirma, sumakay ka kaagad na tahimik man itong pinatakbo ng mga proponents ng People's Initiative. So, ibig sabihin, tahimik rin ang coordination ninyo. Matagal ang coordination ninyo. Ano lang po, actually, nung nag-decide po yung organization namin, sir, ano lang last 2 weeks ago lang po talaga na 2 weeks ago. maghanap ng ano po. Tapos When you say 2 weeks ago, anong pitsa ngayon? February February 2 po. 2. 2 ngayon po. 2. Backward. So,
mga January 15. Actually, Yan lang kayo. January, kung baka magkamali ako, around January 21 po kami nag-usap, 21. Tapos, yung sabi namin, sige, hanapin natin kung sino yung mga convenor. Yun, mga 23 yata yun na kausap namin si... Walang nag-utos sa inyo na congressman from Cagayan de Oro? Wala naman, sir, kasi Ha? kaming connection sa congressman ng Cagayan de Oro, sir. Ha? Sa totoo lang, sir. I mean, kilala po namin yung mga congressman ng Cagayan de Oro po. Congressman na Bukidnon? Wala naman po. Ang isa namin na nakunan po ng kopya rin nung ano, sir, yung mga sa first district na mga tao ng congressman, sir. Mayroon ding mga forms na I am taking your word. But Yes po, ako, nagtataka lang ako eh. Ang bilis niyo nakasakay sa pagpapapirma na yan. Samantalang kami, senador mismo, partner namin yung mga tao na nasa likuran nito. Hindi nga namin alam. Tapos kayo, ang bilis, no? Andyan na kaagad. actually, sir, kung hindi rin... Did somebody announce it to you that they are going to initiate the People's Initiative? Meron bang nagsabi sa inyo na gagawin namin ito? Kaya sumakay na kayo dito? Actually, sir, sa grupo namin, sir, na napag-uusapan na yan na parang we just try to parang seize the opportunity sa mga grupo namin. Kaya nung sinabi na saan pa ba meron, kasi marami na nga sa Misamis Oriental daw at saka sa Cagayan de Oro, sabi, sige sa ang walang gumagalaw ngayon sa 3rd District, kasi nung nagtanong-tanong kami, meron na sa 1st District. Walang gumagalaw kasi yung congressman doon, Congressman Subiri, ayaw niya talaga ng doon lang din hindi siya namin. nagsusuporta sa People's Initiative. Actually, sir, So kaya kayo pinadala doon para i-cover yung district ni Congressman Subiri. So sino nagpadala sa inyo doon? I would be honest, sir. Ako mismo, sir, nung narinig namin yung statement ni Senator Migs po, nandun na po kami. In fact, doon, kahit nga yung statement ni VP Sara, doon kami sa Don Carlos, ako mismo, sabi ko, I assume naman na hindi tutol si VP Sara. Baka tutol lang siya doon sa pagbabayad or pagbibili ng pirma. Kami, parang relax kami kasi hindi kami bumibili talaga ng pirma. In fact, sinasabi namin na kung ayaw, kung halimbawa ang ayaw nila, in-explain nyo na, ay huwag nyo nang pilitin. Yun yung kung narinig ko po dito yung sinabi nung taga Don Carlos na pag ayaw naman, wag na kasi basta Pero, na-explain nyo lang. Mr. Gonzales, iba yung sinasabi ni Roland Padios at Jocelyn Movera. Ang sabi nila, survey daw ang pinapapirma. Wala ka daw pinapaliwanag tungkol sa konstitusyon, batas, saligang batas. Ang sabi mo, pirmahan, survey man lang. Sorry po, pero natatakot ako ngayon. It will be her word or his words against my word po. Pero ito we tried to explain po talaga. dahan-dahan kang nabubuking dito. Kasi nga, hindi ko nakuha yung records nung last hearing. Yes, opo. Hindi ko nabasa, pero sinabi nga pala na sinabi mo daw na survey lang ito. Nakamotor pa nga kayong dalawa, di ba? Kayong dalawa, nakamotor. Hindi Anong po sinakyan nyo? nakamotor. Anong sinakyan nyo? Mayroon pong sasakyan. Ako, Sasakyan. sir, mayroon din siya. So, pero your name was mentioned Yes, by opo. the witness. Yes po. Hindi po namin tinatago, sir. In fact, nagbigay kami ng ID po. So, basically, sir, it will be your honor, my words against their words, pero on my best memory po, I would really say that I tried to explain. Even po kay Mayor Rabanes po, you can talk to Mayor Rabanes and I really tried to explain po yung... Anong in-explain mo? sa Unang-una po, Constitution? sinabi ko na yung nakalagay doon sa form, binasa ko po yung provision. Tapos sinabi po namin na kami sa Change Philippines, we wanted to take part po nung You wanted the change from a bicameral to a unicameral form? Pinaliwanag ba ninyo yun?
Hindi na po in detail po, ma'am, pero yun po ang sinabi namin na in terms of the final proposal po, we wanted to take part on the formulations on the proposed Anong amendments. klaseng po. explanation yun? Basta sumali lang, pero wala namang pinaliwanag tungkol doon sa pinapapirma. Parang hindi maliwanag na explanation mo. Yun. Take part, meaning pumirma ka? Or take part, meaning eto ang mangyayari, eto yung provision? Parang nalilito ako. Madam Chair, I would admit there might be lacking on the explanations, pero to the best of our ability po na we really try to explain as much as we can po. Sorry if we come short of the explanation, but one thing is for sure on our side, hindi po kami namilit, hindi po even those people said na sinabi naman nila na hindi po kami namilit at hindi po kami namili or nag-promise ng anything po. Yeah, totoo yan. Hindi kayo namimilit, hindi kayo nag-promise, pero totoo rin na sinabi nung mga witness from Bukidnon na ang sinabi nyo doon pagpapirma is survey lang ito. Sabi nila. Ha? But anyway, it's your word against their word. They make those statements under oath. You are also making your own statement here under oath. So, we'll see. We will see. Ganun na lang. So, I would like to, Madam Chair, to give the floor to Mr. Adonis Ragase. Magandang hapon po sa ating good senators, Senator Bongo, Senator Bato at saka Senator Amy. Ang nangyari po kasi, I was, just to correct, I'm not part of the Change Philippines. I was only asked by, Ano ka? I'm not part of the Change Philippines na NGO. I was only asked by Adonis Bongo Gonzales if, can you find peoples sa district po ng Bukidnon, especially in District 3. Ikaw, sige, mayroon naman ako mga kamag-anak doon at saka kabrad sa fraternity. During that time, that's why I asked the good municipal councilor Mateo, Brad, baka may mga mga tauhan ka na walang trabaho kasi mayroon ako ipapatrabaho sa kanila. Hindi ko sinabi sa kanya na People's Initiative. During that time, kaya pagpunta ko doon, wala na si Councilor Mateo. Yung mga tao lang talaga ang in-orient namin regarding sa People's Initiative. Yun lang yung rules ko doon, sir, na maghanap ng mga tao. Kasi may mga kamag-anak naman ako doon sa may Maramag, sa may Quezon, at saka mga brothers in the fraternity na... Sinong nag-contact sa'yo na maghanap ng tao? Siya po, si Ikaw? Adonis Bongo Gonzales. Teka, Para- binayaran mo yung mga tao? Ha? Sabi mo, binayaran mo yung mga tao? Ay, yes po, ma'am. Kasi hindi Saan man... galing yung pera? Iwan ko, siya lang yung nagbigay ng allowance sa akin eh. Kala ko sabi mo walang pera-pera. Yung pera, ma'am, is for allowance sa mga numerator lang. Magkano binayaran mo? 1.5 per day. Para, triple nung sa kanila ha. Sige, 1.5 per day. Saan galing yung pera? Hindi ko po alam, ma'am, kasi sa kanya, siya lang yung nagbigay sa akin. Siya lang nagbigay ng allowance sa akin, hindi po ako. Mr. Gonzales, ikaw pala ay nakapagbigay ng 1,005 a day. Sa amin Sabi po, mo walang pera kanina. hindi po siya binili yung pirma, yung mga enumerators lang po ang binigay. Hindi nga, very clear naman sinabi niya. Hindi yung para sa pirma, kundi sa Enumerators po. maghanap ng tao. Apo. Siya binigyan, sweldo. Ang tanong nga ng chairman is, saan galing yung pera mo na pinasweldo mo sa kanya? Sa NGO po nga namin, sir, yung Change Philippines po. Wala kayong pera para mag-upa ng opisina, pero may pambayad kayo ng 1,500 a day? Sa ngayon lang po yan, ma'am, na walang office po. In fact, Ilan ang binayaran mo ng 1,500, Mr. Agassi? Mga 25 na tao lang. Ilan? 25 na tao. 25. Ilang days? Kasi Actually, per 2 day days. man Good, lang yan. good for 2 days lang yun, ma'am.
2 days. 25 times Oo. 3,000. 1.5 at 3,000 times Okay. 2 days. Oo. Times 25 katao. 2 days na po yan, 2 days na po yan. Mr. 2 days na po yan. Mr. 2 days. Adonis, if I may lang tatlong tanong lang. Pareho man ta Bisaya. So ibig mo sabihin sa dalawang Adonis, kusa ang loob niyo to? Inisyatibo niyo lang talaga? Yes or no? Yes po, sa NGO po namin na Change Philippines, So we... kusang loob niyo, yes or no? Yes po. So ibig sabihin nagsasabi ka ng totoo. Yes po. Lamaka ka. Sir, So, nagsasabi po saan ng galing totoo. yung 75,000 pesos? Yes po, ma'am. Galing sa sariling bulsa? Mayroon pong konting pera yung NGO, ma'am, sir. Tapos, mayroon naman pong lokal sa Cagayan na nagsuporta po sa amin. Pero hindi po... Anong kapalit? Unsay Ang sa amin lang kasi, sir, para lang sana maka-join sa... Mauna kami sa bandwagon dito sa advocacy namin, sir. Sino nagbibigay ng pera sa Change Philippines? Wala, yung mga donor ninyo, sponsor, patron, sino? Usually po, ma'am, Can you name mayroong... someone? Or a few? Usually na- po, ma'am, mayroong mga local government unit na magpapa... gobyerno yun? Gobyerno? Minsan, mga ma'am, opisyal. minsan may gobyerno po na nagpapaano ng mga planning processes sa amin. So this time, gobyerno to, yung 75,000. Hindi naman po gobyerno. Saan galing? Mayroon pong individual lang po na sumusuporta po. Madam Chair, pwede, with the permission of Senator Bungo, anong papel mo sa Change Philippines? Anong designation mo? Anong Isa po ako sa board of trustees, sir. Board of Trustees? Opo. Sinong pinaka-head niyan? Ang ano po namin, ang president po ngayon is Fermin Harales po. Pangalan? Fermin Harales po. Taga saan? Taga Cagayan de Oro din po. Taga Hindi Oro rin. Opo. It's very clear. Lahat kayong involved, taga Cagayan de Oro. Doon kayo nag-operate ng pirma sa 3rd District o Bukidnon, kung saan ang gobernador ang congressman doon ay ayaw mag-cooperate, ayaw magpapapirma. So, alam nyo kaagad na yung palang 3rd District ay hindi gumagana ang PI doon. Signature campaign para sa PI. Nalaman nyo kaagad. Nagtatanong kasi kami, sir, kung mag-first district. Kasi ganito ha, kasi ganito ha. magdo-duplicate, You are sir. from Bukidnon, pwede man kayong doon sa Bukidnon, you are from Cagayan de Oro, pwede man kayo sa Cagayan de Oro signature campaign. Bakit doon pa kayo sa Bukidnon na lugar ng congressman na ayaw mag-cooperate sa signature campaign ng PI? Bakit kayo napunta kagad doon? Nung pinag-usapan po kasi namin, ang nalaman namin na magdo-duplicate po, mawawalan po ng visa pag nagdo-duplicate. So nung nakita namin na mayroon na sa Misamis Oriental at sa Cagayan So de paano Oro, nyo nalaman specifically na yung 3rd District ng Bukidnon walang gumaganang signature campaign? sir, kung doon po sa, for example, sa Bukidnon po, sir, marami po rin kaming kaibigan kasi, sir, na tumatawag sa amin, for example po sa 1st District, nagsasabi sa amin na sila yung nagpapapirma, tapos sinasabi nila mayroon ng tapos na daw doon sa yung distrito na yon. So, sabi namin, saan pa ba? Wala. Kasi gusto namin sumali. So, yung 3rd District, kasi yung 2 distrito rin namin sa Misamis Oriental, tapos na rin daw po. Naka-smile ngayon si Senator Subiri. Nakikinig. Kasi doon sa kanya distrito talaga yan. Anyway, basta ikaw, tanggap ka na ng sweldo ka sa kanya. Siya naman, ang sinisweldo niya sa'yo, galing sa NGO nila. Wala, Madam Chair. Oo nga eh. Ah. So we'll have to cross-reference with the testimony of the previous witnesses. Maraming salamat sa inyo. At si Lilibet Parilla, may affidavit na pinamigay din. Andito siya.
Lilibet Parilla and Elizabeth Cassia. Are you around? Sampu kayo. Ay, nandyan. Okay, just very quickly so we can round up the witnesses. Napakaraming testigo. Hindi tulad nung ibang nagsasabi, wala nang testigo, wala nang interesado. Maraming interesado magsumbong. Sobra-sobrang dami. At yung iba natatakot, yung iba walang takot. Eto nga, Lilibet Parilla, sinabi mo na yung pangalan mo, inulit-ulit, pinirma ng 3 beses? Anong klase yun? Bakit 3 beses? Sige, Day. May claim stub pa daw. Ay ma'am, ito po yung dumaan po ako dun sa ano. Yes? Gandang gabi po ma'am, sir. Yung ano po sir, dumaan lang ako sa kapitbahay ni ex-Kapitan Trahera. Tinawag ako ni pinsan ko, sabi niya, pumasok ka doon, dahil may ayuda. Tapos sabi ko, pasok din ako. Tapos pinasulat nilang pangalan. Sinulat nila pangalan ko, pangatlo. Pinapirma lang nila ako, sir. Dali, 3 beses ka nagsulat ng pangalan mo? Sir, sila ang nagsulat ng pangalan ko, pero tatlong pirma ko. 3 pirma mo. Hindi ko alam kung ano yung pinapirma nila, sir. Basta sila ang nagsulat ng pangalan ko, tapos Teka, ikaw sumulat ng 3 beses o sila? sila, tapos ako yung nagpirma ng pangatlo. Parehong pangalan, Lilibet, Lilibet, Lilibet. Opo. Paulit-ulit lang. Bakit daw? Kasi sabi nila, lapit ka doon kasi may ayuda. Pirma lang daw ako, sila naglagay ng pangalan ko, tapos pirma ako pangatlo. Ano nangyari? Binigyan ka ng 3,500? Binigyan ka ba ng pera o May claim binigay stub? silang claim stubs, sir, mga claim stubs na ipinabigay, pero ako hindi nila ako binigyan. Bakit? Iwan ko, saan yun? Wala ko natanggap na claim stub. Okay. Tapos, ganun din ba ang nangyari kay Elizabeth Cassia, taga Bukana din? Yes, ma'am. Nagtatrabaho ka daw sa Barangay Health Center, house to house. Tapos, hindi ka daw binigyan ng form, sabi mo. Tapos bumalik, binigyan ka ng form, basta bibigyan ka daw, may pangako ng 3,000 piso at grocery. Tama Yes, ba ma'am. ito? Tapos may claim stub na lang. Opo. Tama ba yung nangyari? Ano nangyari? Sa Pebrero na lang magbibigay nung 3,000. Tama ba yun? Opo. So, nandyan sa'yo yung claim stub mo? Opo, nandito po. Pareho ba nung sa kanila? Iba din yung tsura? May perma po, sir. Dahil salita ka sa mic. Agila po, ma'am. At saka may perma sa likod. Ay, pareho by district. Eagle Gapon, okay. And my firma, the same as the other guys from Bukana. Okay. So, thank you very much for your affidavit sa atin, yung ating kaibigan. Finally, napakarami pang testigo, pero halos pa ulit-ulit nakikita natin, narinig na rin ng ating additional guest, Namfrel, Father Archimedes Lachica. Are you around? Would you like to add anything or comment on what you observed from the witnesses and resource persons this afternoon po? You represent Namfrel Opo. here in Davao City. So, Your Honors, Madam Chairman, listening to what the witnesses said, and I being a Davaoenyo also, I'm really disturbed by this, personally, by this act that seems to be done in stealth, patago, no? Although it's now being surfaced, but
I stand with the COMELEC since we collaborate and support them in their effort to address the situation as they deliberate on this. No? But for us in civil society, I'm from Ateneo de Davao, and we strongly adhere to the legal mechanisms of a process such as this, and we respect and we applaud your effort to investigate and congratulate you for your effort to really identify who's behind this and your effort to uphold the constitutional processes that define this kind of activity. That, as you have said in your interview, we did not have this in our history. So, we support your effort to do it right, to improve. And I hope that the Congress will also realize that it should be bicameral. Thank you po. Thank you very much, Father. We share your prayer. And contrary to certain suspicions, this is not an effort to humiliate or embarrass or ridicule certain officials, but an effort to establish the fact that many of those who were asked to sign had no idea what they were signing, and that inducements and even payments were made to compel certain parties to sign. The other guest that I would like to recognize is Attorney Ona Caritos of Lente. Are you here? The Lente representative is online, I believe, by Zoom. Are you there? Yes. Yes. Attorney Ona. Yes. Yes, good afternoon po, Honorable Chair. Magandang hapon po. Magandang hapon, at I understand you're mobile and you're on Zoom. Is there anything you'd like to add from what you observed this afternoon? I know that Lente has been very active together with other NGOs in the effort to collate data and evidence regarding what has occurred about in connection with the People's Initiative. Chair, we just have a quick statement on the proceedings this afternoon, if I be given the permission to read this quick statement. Magandang hapon po, Honorable Chair Amy Marcos and committee members Senators Bongo and Bato de la Rosa. We are in the process of documenting reports coming from our partners, Caritas Philippines and 4Ps beneficiaries. Our documentation tools basically ask the interviewee if they receive or were promised any benefit or even threatened to sign the document. Just to give context po, Honorable Chair, we have been using these tools since the 2022 national and local elections to monitor and to document abuse of state resources, or ASR as we call them, before, during, and after the elections. But, Honorable Chair, we would like to corroborate the reports coming out so far, based from the initial reports that we got, that social benefit programs of the government, like AIX, TUPAD, were used to convince, pressure our fellow Filipinos to sign or to support this initiative. We would like to ask our viewers and the general public to coordinate, message us via our Facebook page, our website, if they want any assistance in the documentation of any incidents related to the People's Initiative signing. We also await the guidelines coming from COMELEC, particularly on the withdrawal or the procedure on the withdrawal of signatures. Thank you very much again to the committee for giving us this platform. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Thank you very much, Attorney Ona, at maraming salamat sa Lente, sa Caritas Philippines, ng CBCP Social Action Ministry, pati sa iba't ibang samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid para sa malaya, walang takot at walang pag-aatubiling pagpipirma at pag-iintindi ng ating saligang batas. I hope we can share our information and hereafter take the proper steps to change the Constitution if indeed it is necessary, but only through legal and constitutional means. Thank you very much. Thank you. Yes, I think Senator Bato would like to call former Barangay Kapitan Mark Galvez, and thereafter I think there is an effort to go back to the two Adonis from CDO.
Senator, Thank you, Madam Chair. Yes, Kapitan Yes, Kapitan Galvez. Galvez. si Senator Bong, Madam Amy, Sir Bato, Sir Idol. Your Honors, good afternoon. Additional lang po ito sa one of the set of events sa barangay ko as pareho din sa ibang mga barangays. Anong barangay ka? In my barangay Comunal, sir. My name is Mark Comunal. Galvez po, former barangay captain, and now barangay Kagawad at barangay Comunal. So, one of the event, ang nangyari po, last December 29 in my barangay 2023, when I was in my office, one of my staff came to me and tell me that there were two individuals nagpaperma, may dalang papel, along the streets, harap po ng barangay ko, siguro mga 20 meters away from my barangay. Nagpapirma sila and then hinaharangan nila yung mga tao, ina-approach. Ang ginasabi is, nakatanggap ba kayo ng ayuda o nakatanggap ba kayo ng food packs? Specifically, food packs last December from the local government. So yung iba magsabi na wala, yung iba magsabi na nakatanggap. So yung hindi nakatanggap, they solicit their signature, pwede ba kayo magperma, bigyan namin kayo ng food packs, and then bigay nyo na ang numbers ninyo, cellphone numbers, may separate paper, doon nila ilagay yung numbers, and then after a week daw, ibigay ang 3,000 pesos. So, yun ang nangyari sa barangay ko. And then nagbalik yung staff ko sa akin. So I briefed him na just pretend na mag-sign ka and then kunin mo yung form, then invite those two guys. I mean, isang babae, isang lalaki, invite them, kausapin ko sa barangay. So on my intention, for the sake of, for the purpose of transparency, gusto kong makausap. Ano yung pinapapirmahan nila? Ano yung intention nila? Because for me, as other barangays also wish na sana if may mga activities, lalo na offering food packs, offering assistance, or offering monies, it should be coordinated to the barangays or to the barangay officials. So yun po ang nangyari sa barangay ko. Now I have the position of the form, Your Honor. Can you give that to this committee? Yes, Your Honor. Nasa barangay ko po. Pwede sa pa barangay habol mo? ko. Yes, sir. Yes, sir. So, ano ibig mo sabihin yan? Na-intercept mo yung papel na yun? Pinakuha ko dun sa staff ko, Your Honor. Yes, sort of na-intercept namin kasi staff ko yung nagkuha. So, supposedly, ina-invite ko yung dalawa pero sakay na ho sa motor nila and then they run away. So, mas mabilis pa ho sa mga barangay kagawad, barangay police ko. So, natakot sila, Your Honor. So, it's very clear, ex-Kapitan Galvez, that the proponents of this PI were able to obtain the signature of your constituents through deceit. Yes, Your Honor. Precisely, Your Honor. In fact, I'm promising, Your Honor, also. Not only deceit, they are also promising they will give 3,000 pesos a week after on that day, Your Honor. Okay, so kanya-kanyang diskarte ito, Madam Chair. Yung iba, AX, Tupad, ito namang sa barangay komunal para is Food packs. Food packs. Food packs na naman. So, they were promised to be given 3,000 pesos. Yes, Your Honor. Kasi kinuha nila yung cellphone number on the other paper, sinulat daw, and then after a week, magtawag sila or mag-text sila para kunin nila or i-schedule yung 3,000 pesos accordingly. So, how about the yung provision ng yung papel na pinirmahan nila, yung petition doon about the amendment of Article 17? Diretso na, Your Honor. If may naka-receive ka ng food packs, hindi. Gusto mo maka-receive, perma ka. So, walang explanation Wala na about, explanation about daw, the Your Honor. amendment. About the amendment. No Wala na, Your explanation. Honor. Parang avrap lang doon. O ikaw, ma'am, naka-receive ka na ba ng food packs? Because we know, Your Honor, the local government of Davao City, nagabigay ho talaga traditionally ng food packs every December. So please advise your people, pagbalik mo doon sa barangay mo, sabihin mo na if they want to withdraw their signature,
They can Wala do it. hong nakapirma, Your Honor, because on that time, nakuha ko, Your Honor. So, blanco ho yung form nila So after na nasa that, akin. after that, no After more that, Your effort. Honor, pinagwardyahan ko ng barangay ko, wala na. I inform already my barangay, other barangay officials, sa purok leaders, my coordinators, na wala mo nang magpapirma. If may magpapirma, please encourage them, yung bearer ng papel, na punta mo na sa barangay because for the sake of transparency, kailangan naming malaman the intention and purpose. We need to protect also the signature of our constituents, Your Honor. Yeah, thank you, Kapitan. And if kung pwede, please submit to this committee yung Yes, Your internship mo na papel and we will make that as exhibit. Yes, Your Honor. Please, thank you. Yes, sir. Kailan namin pwede makuha yun, Kap? Tomorrow, Your Honor, pwede. Tomorrow. Yes, Your Honor. Pag aalis na yung kumsik, nandito pa bang kumsik bukas? Bukas Bukas- pa ang alis ng tropa ng Senado. Okay. So andito pa bukas. Yes, Your Honor. Sinong kumsik na makontak nila? Hindi, Kap. Ha? Ay, ako naman si Kapitan. Thank you, Kap. Maraming salamat for taking care of your barangay. Thank you, Salamat. sir. You're welcome, sir. Madam Chair. Kap Mark Galvez. Yes, Yes, ma'am. by way of request sa grupo ng Change Philippines, baka pwede ninyo kaming bigyan ng lease contract ng dating TriQ address. Nalilito kami, wala kayong address, we cannot trace you anywhere eh. Baka naman yung lease contract from the previous address, pwede kaming bigyan ng kopya. Babalik po ako doon sa kasama namin, Madam Chair, and then I will see what I can get po kung yung lease contract na yan po. Okay, if you can submit that at the earliest possible opportunity. Senator Bato, is there anything else we need from Change Philippines and Mr. Agar? Yes po. Madam Chair, magaling mag-explain si Mr. Adonis Gonzales eh. Talagang bakit ba yung mukha mo? Anyway, Madam, ang bilis nila nakasakay sa naka-jump, nakasakay sa bandwagon ng PI. Ang bilis, parang I don't know. Tayo nga caught flat-footed tayo, di ba? Sila ang bilis. So parang part of the kwan sila. But anyway, I am not taking it as an offense coming from you. As you have said, it's your word against their word, di ba? Ha? Okay lang. Walang sama ng loob, ha? Baka sumama yung loob nyo sa amin, iimbestigahan namin kayo. Ha? Okay lang. Mabuti yung maghiwalay tayo dito ngayong hapon na nakasmile. Ha? Wala nakasimangot at walang nagbagulbol. Okay? Salamat. Yes, maraming salamat at nagpapasalamat rin ako sa lahat ng dumayo. Yung napakaraming testigo na nagpatunay na mga coupon ay binigay o di kaya cash. Madam Chair, if I may, kasi marami ito sila hindi nakapagsalita. Baka meron diyang gusto magsalita na hindi pa natin narinig sa kanilang makasaman bago natin sila pauwiin. Baka merong ibang version ba na hindi kasi kagaya nung kanina. Tama, sorry. Sayang, andito na kayo. Taas lang yung kamay, yung gusto ma-share. Madam Chair, may nagtaas ng kamay. Pwede natin pakinggan? Oo. Please come forward dito sa may microphone, magsalita kayo. Baka iba yung version ninyo para mapakinggan namin bago tayo maghiwalay. Sige, please, we are recognized. Okay, so magandang hapon naman sa ating lahat. Ako naman si Myrna Ongay is taga Barangay Marilog proper is kasama ko yun si Kapitan Inday Swam Janet Swam. So yun ang aking kasabi ko para sa nangyaring ito para yung mga papel na pinapirmahan. Doon sa amin ay nangyari yung pinapirmahan is January 10. Nagpunta doon sa barangay namin yung mga tao, nagdala ng papel. At saka sinabi nila, yung mga papel is kung sino ang makapirma doon is may ibigay na mga pang-ayuda at saka tupad. Automatic daw yung mga taong makapirma sa ayuda. Yun ang sabi ng tao na dala ng papel. At saka sinabi ko naman, ano pa ang parang
seguridad namin na makapirma kami doon na may matanggap kami na ayuda galing sa gobyerno. Sabi naman ng mga tao nagdala ng papel is kung may pamilya ka, kung ilan kayong tao dito sa pamilya mo, kung 5 kayo, ay pagbigyan ka mo ng 10K bawat isa. Yun ang sabi nila. So, 10K. 10K naman po yun, sir. Sino nag-promise niyan? Yun yung taong nagpapirma po sa amin. Sino? Pangalan? Si Mr. and Mrs. Elisio Hingpit at saka si Elma Hingpit po, taga-barangay Marilog Parpo yun po. Ano, kabarangay ninyo yan? Opo, sir. Pag-uwi nyo ngayon, singilin mong 10K, ha? Singilin mo. Saan na yung 10K ko? Nakapirma ka ba? Nakapirma po, sir. Ano yun sila? Kanino silang tao? Sa nanay po ni Erlinda Swam. Nanay ni... Yes po. So yung nanay mo, Kapitan, is connected with... District Coordinator po ng PBA. District Coordinator ng PBA po. Party List. Yes po. So, meaning to say, ang PBA Party List ang nag-promise nito ng 10,000 para sa inyo. Yes, sir. Sabi naman nila, kung kapag makapirma ka ng papel is automatic kayo na abil sa topat sa panggobyerno na panghanap buhay. Sabi nila, kapag ilan ang anak mo, sir, ma'am, kung 5 kayo sa isang bahay, makapirma kayo is 10K is may 50,000 po kayo bawat isa. Yun ang sinasabi sa tao na papirma po sa amin. Sige, salamat ha. Salamat. Okay po, sir. So sa'yo, naiba dahil 10,000. Yes po, sir. Ikaw naman, ma'am. Si ma'am. Okay. Thank you po, sir. Thank you. Salamat. Sige, ma'am. Hindi ako sa may camera. Sa may... Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa atong mga bisita, si Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, at saka si Senator Bongo. Ako po si Gloria R. Makahig, taga-barangay 76 na sa Bukana po. Noong January 7 po, 10 o'clock in the evening, tinawagan ako kung mayroon ba akong precinct number. Ang sabi ko po, mayroon. Sabi ka, pumunta ka dito sa bahay kasi papalitan natin ng mayroon tayong ayuda galing sa DSWD. Palibasa sa hirap ngayon ng panahon, kahit gabing-gabi na, bumaba po ako dahil sa perma sa 3,500 po. Pagdating ko sa bahay, 3 ang inabutan ko doon. Isang deputy, dating deputy ng dating kapitan namin, si Trahira, si Rolando Trahira, si Eva Lumanta ang tumawag sa akin, at saka yung dating purok leader nga si Jocelyn Corpus po, at saka si Josephine Durumal. Pang-apat po ako, sila nakapirma na si Josephine Durumal. Palibhasa, very close friend ko yung si Sis Eva Lumanta, hindi na ako nagtatanong or binasa yung pinapirma sa akin. Sinulat ang pangalan ko, very close kasi kami. Siguro kapitbahay lang, halos magpalitan kami ng pinggan. So, diretsuhin na lang kita. Okay. Hindi mo alam yung pinirmahan mo. Yes po. Naging tanga po ako talaga. Naging tanga, aaminin ko po, naging tanga ako. Anong promise sa'yo? Ang promise sa akin, mayroon akong staff, pero nawa ni ata kahapon, pero nakuhaan ito ng photocopy. Sabi niya, ingatan mo itong staff, andyan na nakapirma ang pangalan ko, makukuha mo yung 3,500 doon. Kung kailan, sabi ko kailan. Sabi niya, i-inform ka lang namin. Okay. Yung the following day, may tumawag sa akin, hindi ko alam, na sabi niya, Madam, may nabalitaan kami, mayroon daw nagpapirma dyan, pangalang Eva Lumanta. Sabi ko po, kasi kuan ayuda. Madam, tigilan ninyo yan,
Kasi nagkagulo na ang Maynila dahil sa 100. Hindi ko rin alam anong 100. Kaya yung pinuntahan ko yung nagpapirma sa akin, nagagalit na ako. Sabi ko, bakit niloko mo ako? Okay. Yun na Salamat, lang po. salamat, ma'am. Salamat lang Thank you. po. At least nakakita ko ng personal kay Ma'am Amy Marcos. Sir Bato. Saka si Sir Bongo. Kilala ko si Sir Bongo. Ikaw talaga? Sus, thank you very much. Maraming salamat kay Ma'am Gloria. Kahapon, talaga nagbigay na yan ng affidavit. Andyan, nasa screen. So, sa lahat ng nagbigay ng affidavit, kahit hindi nakapagsalita yung mga election officers na magaganda na nasa harap ko, pero walang imik, tango lang ng tango kay Direktor, dahil wala tayong pagkakataon, napakaraming gustong lumahok dito sa hearing na ito. At halos lahat ng barangay talagang gusto ma-represent. Kaya lang hindi na natin nakayanan. Kaya kung may idadagdag kayo o may alam kayo, pakisubmit na lamang ng mga affidavit. Kung meron rin kayong mga coupon o pera o kung ano-ano pa na ibinigay sa inyo, isubmit na lang ninyo as patunay ng mga pangyayari. Pero maraming salamat. Talagang paulit-ulit natin narinig ang hindi kaalaman ng ating mga mamayan tungkol ditong pinapapirma na survey daw o nakatakip daw o kung ano-ano. Yung iba naman, inalukan pa at binigyan pa ng pera. Yung iba, coupon na lang at may sistema pa. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat. I have a stern warning, however, for PIRMA. The lawyers who are here, I believe you need to remind your client very strongly about the donations list that constituted the 55 million pesos for the TV ad until today. 3 days after the fact, you have not submitted either the donors list, the BIR receipt, the voucher or whatever Attorney Avisado mentioned, nor have you given the donor's tax certificate. Nothing has been submitted so far, and I enjoin you to submit these requirements from the Minority Leader Pimentel at the earliest possible opportunity. Sa inyong lahat, maraming salamat. Ma'am, with the indulgence of the honorable committees, ma'am. Kahit na konti lang, ma'am. Kapitan, On the part of the different barangays of the Mindanao, ma'am, no? Especially right now that we have been experiencing calamities. Sa amin lang ho, sa amin, di ba pwede natin to put an end with this chaos right now? Spending a lot of money, and in fact, hindi naman ito libre siguro ang venue ng Arcadia ngayon sa committee hearing na to, ma'am eh. Tama po, and I would like nothing better than to put an end to the PI, the expenses, the time, and the effort, as well as the acrimony and distrust that has ensued between both houses simply because of this really foolish and unconstitutional Yes, ma'am. effort. Sang-ayon po tayo, tutukan na lang natin ang tunay na problema ng ating bansa, ang mga kalamidad, ang pagbabaha sa buong Davao, ang mahal na pagkain, ang tumataas na gasolina, ang mga tunay na problema, ang kakulangan ng ospital at ng gamot. Lahat ito ay hindi natin napapagtrabahuan dahil naaaksaya ang panahon nating lahat dito sa pagtututol dito. Yeah, that's true, Honorable Chairperson. Kung tingnan mo itong mga mukha ng mga tao andito ngayon, ma'am, ito yung mga taong nasa laylayan po. No? And in fact, nung pumunta sila rito, ang lahat ng mga worries andyan sa kanila, ma'am. No? This is a very honorable and respectable committee public hearing, ma'am. No? Nagpunta yan sila dito, ma'am. Minsan, kung hindi namin yan hinakot, walang pera yan, ma'am. No? Dahil promise lang yung ginagawa ng mga PI na yan. No? At saka, with
with our government partners, just like we have here, the COMELEC, kami ngayon sa Davao del Norte, dahil taga Davao del Norte din naman ako, ma'am. Ang bahay ko ngayon, ma'am, binaha. Nasa Tuganay, Carmen ako. Itong 70 billion of inserted budget by the Congress, ma'am, kung pwede lang, stop natin ito, ma'am, by virtue of passing a law na hindi ito pwedeng igastos. Napakasarap ng buhay ng kumilik kung ganito yan siya, Senator. 70 billion, gamitin lang sa mga public hearing, gamitin lang sa consultative. Ewan ko kung may consultation pa silang gawin. Ha? Pero kung pambili lang ng mga papel, pangbili lang ng mga bagong computer para gamitin nila, hindi nga na-resolve yung problema ng barangay election, ma'am. Ang daming reklamo na hanggang ngayon wala pa kaming papel na natanggap sa mga reklamo. Dito ngayon, ma'am, kung gamitin lang itong 70 billion, ma'am, na para sa COMELEC, andyan yung Davao del Norte, ang Kapalong, ma'am, nasa atip ang baha ngayon. Sa Carmen. Sayang yung pera na yan, ma'am. Kuntinto naman kami sa mga economic provision na andito na ngayon. Kuntinto na kami. Nakarating kami sa edad nito, pero kuntinto kami. Kaya sa amin lang, ma'am, kawawa itong mga tao na to, buong Pilipinas, by virtue of vested interest of our politicians, nag-i-extend yung term, at saka walang magawa ang COMELEC kundi i-review yung mga sinasabi ni attorney, yung petitioner dyan. Nako, mawawaldas ang pera ng kaban ng bayan dyan, ma'am. Sabihin ko sa inyo. Kaya nga kami, kung pwede lang, muluhod mi sa inyo ha, karon din hi. No? House of the Senate, hangyo mi sa inyo. Nga unta, dili na nato dugangan pa ang gastos sa pagkuha na ni. Anyway, Mindanao, isa ni sa mga baluarte sa among gimahal nga former president. Kung maundang lang ni, I think, hilom na ni o dili na ni magpadayon ang chaos. Love na mo si President Bongbong Marcos. Kaya nga sa amo lang, Your Honors, sana po mahinto na itong mga nito, chaos na ito sa politika ngayon. Alam ko, there are a lot of plans for this convening of this chacha. So, kaming nasa barangay, hangyo mi sa inyo, Bisaya ka man din na Senator, alam ko, Tagaliti man din kayo. Hangyo mi sa inyo nga, napakataas ng posisyon ng Senate para putulin itong paglagay ng mga budget na hindi nyo alam. No? Hindi nyo alam. Kaming nasa barangay, tapada ang among ginahimo. Diha sa amo ang mga services nga ginahimo. Sige lang, kay inter man mi, apil-apil man mi. Pero mao lagi na nga unta. Kung gamiton lang na sa consultations and other preferences sa gagastusin sa referendum karong 2025, ngayong 2025, kontento na ho kami kung ano ngayon ang nasa batas ninyo. Thank you very much. Thank you very much sa atong kapitan. I'm in full agreement. Sayang lang pagka-Ilocana ko. Talaga nawawaldas ang pera ng bayan sa kung ano-ano. Ang daming kulang sa barangay, ang daming problema ng tao. Gamitin na lang natin para itulong sa iba't ibang mahihirap, lahat na nagkakasakit, lahat ng namamatayan na pipiligro at nakalamidad. Andito ang inyong Senado, ipaglalaban kayo. Tapusin na itong PI nila at tutukan na natin ang tunay na problema ng mga mamamayang Pilipino at Davaoenyo at Mindanaoan. Maraming salamat, and with that, we suspend this hearing.